Magandang umaga po. Good morning, Rina. Good morning, Kuya. How are you today? I'm okay, Kuya. Good. Oh, it's okay. Walang mga morning sickness. Wala talaga. Hindi ko naranasan yan, Kuya. Galing naman. Swerte ko lang na hindi ko na-experience yung morning walang sickness. walang mga morning sickness. Wala. Hilo lang pero konti lang. Mga few Wala ka weeks namang lang. mga hinahanap na kagaya ng singkamas na may buto. May mga ganun. Wala naman. Papaya na may bagoong. Papaya, may bago. bago. Anong papaya? Hilaw. Hindi. Yung hinog na yung matamis na mismo. Tapos bagoong? Masarap kaya yun. Para hindi rin ako ma-constipate. O pero bagoong? Oo, Kuya. Masarap kaya. Bagoong Pero talaga. bawas-bawas kasi baka magmanas. Bagoong talaga. Bagoong, Kuya, masarap. Papaya. Oo, mangga, bagoong. Hindi ako sanay nung papaya. Hinog, tapos bagoong. Parang, Ibang klase talaga pag ano. okay, yun talaga daw yung mga... Pero tapos na paglilimo, mga anak ka na eh. Oh, hindi naman, Kuya, matagal pa. 3 months. Diba? Tatlong buwan na lang ba? Mhm. Buwan na lang. Ay, araw po ng Miyerkules ngayon, ika-19 na sa buwan ng Hulyo, 2017, 4:53 na in the morning. Ako po si Daniel Razon. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Martial law sa Mindanao, nais na palawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte hanggang sa katapusan ng taong 2017. Formal na kahilingan para sa extension na isumiti na sa pamunuan ng Senado at Kamara. AFP naming inirekomenda kay Pangulong Duterte ang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Ngunit iba pang detalye at kung gaano kahaba ang inirekomendang extension, hindi inihayag. Communist Party of the Philippines inatasan ang armed wing nito na New People's Army na magsagawa ng mga pag-atake kontra sa pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. PNP handa na sa ipatutupad na seguridad para sa ikalawang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Mga polis hindi papayagang magdala ng baton at armas. Screening ng mga bagong kupunan na lalahok sa UNTV Cup Season 6 nagsimula na. 7 bagong kupunan nagsumite ng aplikasyon sa liga. At pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto ni Kuya Daniel Razon, ginawara ng Advocacy Award ng PNP Community Relations Group sa kauna-unahan nitong PNP Anti-Illegal Drugs Film Festival. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Formal na ang hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na palawigin pa ng 5 buwan ang umiiral na martial law sa Mindanao Region bago ito magtapos sa July 22. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Formal nang isinumite ni Pangulong Rodrigo Duterte ang liham nito para kina Senate President Aquilino Pimentel III at House Speaker Pantaleon Alvarez na humihiling sa Kongreso na palawigin pa ang batas militar sa buong Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. Kabilang sa 7-page proposal ng Pangulo ang detalyadong summary report kung bakit nais nitong palawigin ng 5 buwan pa ang martial law sa Mindanao. Sa ika-22 ng Hulyo, mapapaso ang 60-day period ng Proclamation 216 o ang idineklarang martial law ng punong ehekutibo. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, batay sa assessment ni Pangulong Duterte sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao at sa rekomendasyong isinumite sa kanya ng militar at pulisya, hindi pa masusolusyonan ng rebelyon sa Mindanao hanggang July 22. I have come to the conclusion that the existing rebellion in Mindanao, which has prompted me to issue Proclamation number 216 on 23rd May 2017, will not be quelled completely by 22nd July 2017. For this reason, and because public safety requires it, I call upon the Congress to extend until 31st of December 2017 or for such a period of time as the Congress may determine the proclamation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus in the whole of Mindanao. Nilinaw naman ng Malacanang na sariling proposal ni Pangulong Duterte ang martial law extension, ngunit batay ito sa assessment ng Government Security Forces sa Mindanao at iba pang ulat na ibinibigay sa kanya.
And I'm sure it is related, all of these things and whatever information he has is all related towards ensuring public safety due to certain forces that may be at play within the region. Ang panukala ng punong ehekutibo ang dahilan kung bakit ipinatawag ang isang special joint session ng Kongreso sa Batasang Pambansa sa Sabado. Gayunman, wala pang katiyakan ng Malacanang kung personal na magtutungo ang Pangulo sa special session. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Coz, humahataw sa balita. Inihayag ng pinuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na inirekomenda nila kay Pangulong Rodrigo Duterte ang extension ng martial law sa Mindanao. Makatutulong umano ang pagpapatupad ng batas militar hindi lang sa pagtapos ng suliranin sa Marawi at iba pang local terrorist groups sa Mindanao, kundi maging sa rehabilitation efforts ng pamahalaan sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Inamin ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na inirekomenda nila kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-extend ang batas militar dahil sa sitwasyon sa Marawi City at Mindanao. Ngunit tumanggi itong banggitin ng iba pang detalye tungkol sa kanilang rekomendasyon at kung gaano ito kahaba. Ayon kay General Año, bahagi lang ang isinumiting recommendation ng militar sa mga pinagbatayan ng proposal ng Pangulo hingil sa martial law extension. I'm sorry but I cannot disclose kung ano yung recommendation namin because that is just part of where the President will use as basis. Marami pa siyang, like the PNP also submitted its assessment, the local government executives, and also the sentiments of the people of Mindanao. Sinabi rin ni General Año na oras na matiyak na balik na sa normal ang sitwasyon sa Mindanao, sila mismo ang magre-rekomendang ilip na ang martial law. Once everything is normalized, we will even recommend for the early termination of martial law. Ang sa atin lang talagang pure trabaho lang tayo. We do not have any other interest just to bring back normalcy and defeat all the threats, particularly the terrorists, the multi-ISIS group who staged this rebellion. Muli naman binigyang din ng general na makatutulong ang pagpapatupad ng martial law sa Mindanao hindi lang sa pagtapos ng suliranin sa Marawi at iba pang local terrorist groups sa Mindanao, kundi maging sa rehabilitation efforts ng pamahalaan sa Marawi City. Sa huli niulat ni General Año na nasa 800 pa ang pwersa ng multi-ISIS inspired group na nakakalat sa Mindanao. Samantalang nasa 60 hanggang 70 naman sa kanila ang nasa Marawi City. Bernard Dadis, humahataw sa balita. Magsasagawa ng isang executive session ang Senado ngayong araw upang talakayin ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Naghahanda naman ang minority bloc upang questionin sa isasagawang special joint session ng Kongreso sa Sabado ang mga usapin sa martial law. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhong. Magsasagawa ngayong araw ang Senado ng executive session kasama ang defense officials upang talakayin ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Ayon sa ilang miyembro ng Senate Minority Bloc, pagkakataon nito upang malaman ang kasalukuyang sitwasyon sa Mindanao, partikular na sa Marawi. Ngunit tiniyak din ng mga ito na pagdating sa joint session ng Kongreso sa Sabado ay kukwestiyonin nila kung talagang dapat bang palawigin pa ang umiiral na batas militar. Sigurado, i-raise ko itong mga tanong, i-raise po namin sa minority ang aming mga tanong tungkol sa kasalukuyang martial law at tungkol sa hihilingin daw ni Presidente na extension. Sa ngayon ay hindi pa nakikita ni Senate President Coco Pimentel ang liham na ipinadala ng Pangulo kaugnay ng hiling nitong extension, ngunit naniniwala ito na agad itong maaprubahan ng Kongreso. Ayon pa kay Senator Pimentel, kailangan ma-resolve agad sa special joint session sa Sabado kung pagbibigyan ng nais ng Pangulo. Ang aking kasing point, when you extend something, it must still be subsisting when you extend it. So last day is Saturday, so we have to decide this Saturday. Sa joint session ng Kongreso, magsasagawa ng briefing ang tumatayong martial law administrator na si Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana sa mga mambabatas kaugnay ng hiling ng Pangulo.
Pagkatapos ng talakayan, magbobotohan ng 2 kapulungan ng Kongreso kung saan kinakailangan ng mayoryang boto ng mga mambabatas upang maaprubahan ang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Titindig ang Makabayan Bloc sa joint session sa Sabado para tutulan ang request ni Pangulong Rodrigo Duterte na extension ng martial law sa Mindanao hanggang katapusan ng taon. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Magpipresenta ang Makabayan Bloc sa joint session ng Kongreso sa Sabado ng mga umunay kaso ng human rights violation sa Mindanao magmula na madeklara ang martial law doon. Ayon kay Anak Powys Representative Ariel Casilao, ito ay upang kumbinsihin ang mga kapwa mamabatas na walang dahilan para i-extend ang martial law hanggang sa dulo ng taon. Hindi naman ito mga hearsay, may mga bodies na nilibing, may mga bakwit na nananatili ngayon sa mga komunidad. May mga eskwelahan ng mga lumad na hindi makapag-operate, mahigit 200 po yan. Hiling naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate, magkaroon muna ang AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan ng briefing sa Kamara sa sitwasyon sa Marawi bago mag-joint session. Nang sa gayon, mapag-aralan mabuti ng Kongreso ang dapat na haba ng extension. Aniya, kahit pa inanunsyo na ng Pangulo ang planong extension ng 5 buwan, nasa kamay pa rin ng Kongreso ang desisyon. Kung sa aming mga committee hearings ay nagpapatawag tayo ng mga resource persons sa iba't ibang sektor, ay dapat gawin din dito, no? Kailangan pakinggan halimbawa ang mga internally displaced persons, ang mga bakwit, ang mga, kung kailangan pakinggan din natin yung mga traditional leaders ng mga Maranao at ng mga affected communities. Plano naman ng Makabayan na magsagawa ng malawakang kilos protesta at iaakyat din ang usapin sa Korte Suprema kung sakaling aprubahan ng Kongreso ang martial law extension. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Sang-ayon naman ang ilang lokal na opisyal at residente sa Zamboanga, Davao City na ituloy pa hanggang sa katapusan ng Disyembre ang umiiral na martial rule sa Mindanao. Tiwala ang mga ito na makatutulong ang desisyon ni Pangulong Duterte upang matigil na ang kaguluhan sa kanilang lugar. Ito ang hataw na balita ni Dante Amento. Inaprubahan ng Zamboanga City Council ang Resolution number 959 na nagpapahayag ng suporta sa nais ng Pangulo na palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Ayon kay City Mayor Beng Climaco, maganda ang bunga ng batas militar dahil sa mas maigting na seguridad sa kanilang lungsod bukod pa sa mababang crime rate. We strongly support the declaration of martial law, seeing its good effect in the city of Zamboanga. We are advocating for its extension. Malaking tulong din anila ang martial rule upang mapigilan ang pagpasok ng lawless elements sa kanilang lungsod, maging ang ilang residente sa Zamboanga at Davao naniniwalang mas maiging palawigin ang kasalukuyang batas militar sa rehiyon. Katulad ngayon, okay naman sa sundalo, okay naman sa civilian. Ang mahirap lang, yung mga sirang ulo, mga terrorist. Kung hindi patuloy, lalo na mag-abuso yung mga terrorist. Ang martial law ngayon, iba naman. Maganda yung ganun. Para imalinis talaga lahat yung mga madudumi, maalisan lahat yung mga sakit na ulo, at saka yung mga tao masasama. Let's give the President time to make the proper decision because he's the one who really knows best what the country needs, especially if we have to extend martial law in Mindanao. Can be extended, no problem, there's legal basis. Pero sa kabila ng mga benepisyo ng martial law, ramdam pa rin sa Davao Region ang bahagyang pagbaba ng economic development. Kaya hiling ng ilang taga Mindanao na matapos na ang kaguluhan sa Marawi City sa lalong madaling panahon. Mula sa Zamboanga City, ako si Dante Amento, humahataw sa balita. Inatasan ng Communist Party of the Philippines ang armed wing nito na New People's Army na magsagawa ng tuloy-tuloy na opensiba laban sa pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na 5-month martial law extension. Sa nilabas na pahayag ng grupo sa kanilang website, sinabi ng mga itong magriresulta ito ng mas maraming pag-abuso ng militar at polis. Inakusahan din ng mga ito si Pangulong Duterte na patuloy na bumubuo ng pundasyon para sa isang authoritarian rule sa tulong umano ng Estados Unidos.
Naghahanda na ang pamahalaan sa napipintong back channel talk nito sa mga komunista bago ang SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Susubukan ng panel ng Government of the Republic of the Philippines na matuloy ang 5th round ng peace talks sa CPP, NPA, NDF. Sa July 21 hanggang 22 ay muling mag-uusap ang magkabilang panig sa pamamagitan ng back channel talk sa Norway. Hindi natuloy ang 5th round noong Mayo matapos itong kanselahin ng Pangulong Duterte dahil sa patuloy na pag-atake ng mga rebelde sa mga tauhan ng militar. Sa ngayon ay nasa 30 komunista na ang pinakawalan ng pamahalaan bilang bahagi ng negosasyon. Umaasa naman si Duresa na makikiisa ang mga ground forces ng mga komunista kapag mayroon ng kasunduan. We never reached this far in the previous negotiations. We are now on the verge of a 5th round. Ganyan din nadinig ko doon sa kanakaraang administrasyon. We have not reached as far as this. Ganun din di ba? Now we have reached the farthest nga Di ba? Naka 4th round na tayo. Dati noon, hindi umuusad May pakikipag-usap na rin ang Malacanang sa Cordillera People's Liberation Army para naman sa pagtatatag ng Cordillera Autonomous Region. Tiwala naman si Duresa na wala na sa bagong balangkas ng Bangsamoro Basic Law Bill ang mga dating issue na naging dahilan upang hindi ito maisabatas. Nagkapirmahan ng agreement pero wala kang suporta sa taong bayan. Negative sila. Hindi mo pwedeng isulong yan. Now we're engaging not only that small table of the rebels. We're engaging the bigger table, the public. Nanawagan ng kalihim sa publiko na maging mapagpasensya sa mga ginagawa sa peace talks. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Nakahanda na ang Philippine National Police upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Handa ng preparasyon ng PNP para sa ikalawang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Mahigit 6,000 mga pulis ang ide-deploy sa palibot ng Batasan Complex. Pahihintulutan pa rin na makalapit ang mga militanteng grupo sa Batasang Pambansa. Subalit ang mga pulis, hindi pa payagang magdala ng shield, baton at armas. Wala ring container van na ihaharang at walang ilalagay ng mga barbed wire. Naniniwala ang PNP na magiging payapa naman ang SONA ng Pangulo, subalit hindi nito kukonsintihin ang mga manggugulo. Pwede naman tayong magprotesta, no? Na walang sakitan, no? To avoid violence, no? Pwede naman tayong magsigaw, sumigaw diyan. We will tolerate all those, no? Pero yung pagmanakit sila, hindi na natin pwedeng i-tolerate yun or manira sila ng property ng may property. No? We have to impose the law. Mahigpit ring ipatutupad ang no-fly zone sa 6-kilometer radius ng Batasan Complex. Wala namang pagaganahing mga signal jammers ang PNP. Mula sa Camp Crame, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Magtatalaga ng tauhan ang Armed Forces of the Philippines para sa State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang tulong sa tropa ng PNP na magbabantay para sa seguridad ng SONA sa Lunes. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Wala pang natatanggap na banta sa seguridad sa araw ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines. Subalit patuloy umano nilang bineberipika ang ulat mula sa Philippine National Police na mayroong mga nais na manggulo sa SONA ng Pangulo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo, totoo man o hindi ang ulat, magtatalaga pa rin sila ng sapat na bilang ng mga tauhan bilang augmentation force sa PNP. We are validating the information ay binahagi ng ating mga kasamahan sa Philippine National Police na may mga banta. Subalit ang sabi po natin, may banta man o wala, kailangan pong lagi tayong handa. Ang inyo pong sandatahan ng lakas ng Pilipinas ay laging nakatuon ng pansin sa mga pagbabantang kagaya niyan. Bukod sa pangangalaga sa seguridad, ay mayroon din silang itatalagang tauhan para magbigay naman ng first aid sakaling magkaroon ng gulo at may masugatan. Meron po tayong mga kasamahan na naka-assign sa Joint Task Force National Capital Region na sila po ang nakatalaga na mag-augment o sumuporta sa Philippine National Police. But apart from that, meron pa rin po tayong contingency force na kung mangangailangan pa po ang PNP ng additional na tao, pwede po natin itong gamitin.
Tiniyak din ng Armed Forces of the Philippines na gagawin ang lahat upang magkaroon ng payapang sona ang Pangulo. Mula sa Campo Aguinaldo, ako si Leia Ilagan, humahataw sa balita. Dalawang babae na hinihinalang tulak ng droga ang naaresto sa isinagawang buy-bus operation ng mga pulis sa Barangay Piñahan, Quezon City, pasado alas 9 kagabi. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye mula kay Rajel Adora, live. Rajel, go ahead. Yes, Rina, matapos ang ilang pagmamanman, nagsagawa ang pinagsanib ng pwersa ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ng isang buy-bust operation sa dalawang hinihinalang tulak ng droga sa Barangay Piñahan, Quezon City. Arestado ang magkapatid na Dayan at Talia Tumaroy sa tapat ng isang fast food chain. Target umano ng pulisya si Dayan na nahuli na umano noong lang nakaraang Marso, ngunit nakapagpiyansa lang kaya nakalaya. Ito si Dayan ay taga Manalo. Ito'y tutor din ng isang grupo doon sa may Manalo, kaya siya nahuli. Ayon sa mga suspect, unang beses pa lang umano nila magbenta ng droga. Kinukuha nila ang droga sa isang pusher na may alias Axe na taga Fairview. Na-recover sa mga suspect ang 3 sachet ng shabu na tinataya nagkakahalaga ng 4,000 piso at 500 pesos buy-bust money. Mula rito sa Quezon City, Rajel Adora, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Rajel Adora. Arestado naman dahil sa sari-saring paglabag ang 31 individual sa isinagawang one-time, big-time operation ng Caloocan City Police kagabi. Karamihan sa mga ito ay nahuli na gumagamit ng illegal na droga. Ang detalye ng ulat mula kay Reynante Ponte, live. Go ahead, Reynante. Yes, kuya, mula sa sumbong ng ilang concerned citizen, nahuli ng mga pulis ang sa isang one-time, big-time operation ang mga gumagamit ng illegal na droga sa Barangay 118 at Barangay 120 sa Caloocan City pasado alas 10 kagabi. Nahuli ng mga pulis ang nasa 11 drug users at nakuhanan ito ng mga ilang drug paraphernalia at sachet ng suspected shabu. Maging ang lumalabag sa city ordinances ay di rin pinalagpas ng mga pulis. Dinampot ang nasa 13 nagiinuman sa kalsada at 7 ang walang suot na damit pang itaas. Ayon sa Caloocan Police, ang 2 sa mga naaresto na mag-ama na sina Jose Valleska at Rachel Valleska ay kasama sa drug watch list. Yung mag-ama po, confirm na po ito, nasa batis po ito kasi yung bahay po nila talagang ginagamit po nila na drug den talaga. Yung lugar po na yun. Tolotanggi ang tatay sa paratang sa kanya, ngunit aminado naman ang anak nito na gumagamit siya ng illegal na droga. Nakipagtulungan din ng ilang barangay officials para madakip ang mga violator. Agad namang ginawa ng dokumento ang mga nahuli at nakatakdang ma-inquest ngayong araw ang mga first offender ay to turn over sa barangay. Kuya, ang one-time big-time operation ng pulisya ay regular na isinasagawa bilang parte ng anti-criminality ng pamahalaan. Yan muna ang update mula dito sa Caloocan City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Armed Forces of the Philippines, pangungunahan ng recovery at rehabilitation ng Marawi City. Pagbangon ng Marawi mula sa krisis, mas malaking hamon para sa sandatahang lakas ng bansa. Paglilitis sa mga kaso ng Maute, pinalilipat ng Korte Suprema sa Taguig Regional Trial Court mula sa Cagayan de Oro. 3,000 kalibre 45 baril ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga tauhan ng AFP. Mga sundalo, binili na ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag magpapahuli ng buhay sa kalaban. At grupo ng mga kabataan nagsagawa ng counter-SONA ilang araw bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Mas
Mas malaking hamon para sa mga magigiting nating sundalo ang maibangong muli ang Marawi City mula sa krisis sa oras na matuldukan ang bakbakan sa lugar. Nakahanda na ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines na itinalaga para sa rehabilitation ng Marawi kapag natapos na ang sinasagawang clearing operation. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Pangungunahan ng Armed Forces of the Philippines ang rehabilitation at recovery ng Marawi City. Ito ang itinuturing na malaking hamon ngayon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, maraming establishmento, bahay at gusali ang nasira ng bakbakan na kinakailangang ayusin. Nasa sa frontline po ang inyong armed forces, specifically ang ating mga combat engineers at ang mga reservists na pwede pong makatulong sa atin, mga architects and engineers na pwede nating i-commission. Kaya naman, ngayon pa lamang ay nakahanda na ang Combat Engineering Battalion ng Philippine Army. Maging ang mga barko ng Philippine Navy na siyang magdadala ng heavy equipment na gagamitin sa pagsasaayos ng Marawi ay nakahanda na rin. BRP 602 ay kayang magkarga ng 3,000 tonelada ng kagamitan at hanggang 500 karaming tao na pwedeng isakay sa barkong ito. So this will be a critical government asset na gagamitin. Sa ngayon, aniya, ay ilang bahagi na lamang ng 4 na barangay ng Marawi ang isinasailalim sa clearing operations ng mga sundalo at nasa 60 hanggang 70 terorista na lamang ang kanilang hinahabol. Kaya naman, umaasa silang matatapos ang Marawi crisis bago ang sona ng Pangulo upang maumpisahan na ang rehabilitation ng syudad. Mula sa Campo Aguinaldo, ako si Lea Ilagan, humahataw sa balita. Itinalaga ng Korte Suprema ang Taguig City Regional Trial Court upang maglitis sa mga kasong may kinalaman sa pag-atake ng grupong Maute ISIS sa Marawi City. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ilipat sa Taguig City ang paglilitis sa mga nahuling miyembro ng Maute ISIS. Kasong rebelyon ang kinakaharap ng mga ito kaugnay ng pag-atake sa Marawi City. Sa kanyang sulat kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, sinabi ni Aguirre na may panganib sa kaligtasan ng mga huwes at piskal kung sa Cagayan de Oro City lilitisin ang mga akusado. The court, in a resolution dated 27 June 2017, acted on 2 letters of the Secretary of Justice dated 13 and 14 June 2017, noted the same and designated the Regional Trial Court of the National Capital Judicial Region stationed in Taguig City instead of the Regional Trial Court of Cagayan de Oro City to speedily act on all prosecutions and incidents arising from the violent incidents in Marawi City involving the Maute Group. Iniutos din ng SC na ilipat ang mga akusado sa Special Intensive Care Area o SICA sa loob ng Camp Bagong Diwa mula sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Magbibigay din ng direktiba ang korte sa BJMP upang mapabilis ang paglilipat sa mga nahuling miyembro ng Maute ISIS. Ayon kay Secretary Aguirre, malaking bagay ito dahil hindi na nila magiging problema ang pagkukulungan sa mga akusado at ang lugar na pagdarausan ng inquest at preliminary investigation. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Iniimbestigahan na ng pamahalaan ang aligasyon ng isang Turkish official na 2 Turkish non-government sa bansa umano ang may kaugnayan sa mga terorista. Umaasa naman ang mga inakusahang grupo na malilinis ang kanilang pangalan. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Nakahanda patunayan ng Pacific Dialogue Foundation Incorporated at Integrative Center for Alternative Development Foundation Incorporated na wala silang kinalaman sa anumang teroristang grupo. Ito ay matapos akusahan ni Turkish Ambassador Esra Kankurur ang mga ito na ginagawang terror front ang kanilang organisasyon. We have been professionally working to promote peace, understanding, acceptance, and also we are here also to promote intercultural and interfaith dialogue. If we would have a hidden agenda, I think we would do something until today. So the terrorist groups would not be patiently waiting for 20 years.
Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng pamahalaan kung may katotohanan ng alegasyon ng Turkish official. Ayon naman sa presidente ng ICAD, dapat lawakan ang paningin sa issue dahil hindi lamang ang Pilipinas ang nakararanas ng ganitong sitwasyon. This is not just a national issue. This is an international issue all over the world. It's not only in the Philippines that the different ambassadors of Turkey branded a certain institution as into terrorism. Ang PDF at ICAD ay nagpapatakbo ng 2 paaralan sa bansa. Kaya naman umaasa ang mga organisasyon na malilinis na ang kanilang pangalan, alang-alang na rin sa kanilang mga estudyante at mga grupong apektado ng issue. Mula sa San Juan City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Naipagkaloob na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa 3,000 caliber 45 pistol sa mga tauhan ng AFP. Subalit kasabay nito ay ang bilin ng Pangulo sa mga sundalo na huwag magpapahuli ng buhay sa kalaban. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ceremony ng nasa 3,000 kalibre 45 baril para sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa Malacanang kahapon. Ayon sa Pangulo, magagamit nila ang sidearms upang ipagtanggol ang kanilang sarili at pamilya laban sa banta ng mga rebelde, kriminal at terorista sa tuwing nasa labas sila ng military camp at out of duty. Ngunit mayroon ding mahigpit na bilin ng Commander-in-Chief sa mga sundalo. Bibigyan ko kayo ng baril, lahat. May tagdalawang magasin na reserba, isa naka-deployed, so 3. Yung isang magasin, para iyo yan. Yung 2 para sa kalaban. Huwag kayong mag-surrender na buhay. Makuha mo yung baril na yan, patay kayo. Bakit ka magpakamatay na para kang baboy na gaganunin ka? Makikita pa ng pamilya mo pati Kaya yung pangatlong magasin, yung 3 bala dyan, para nasa iyo yan. Nais din ng Pangulong alisin ang panuntunang nagbabawal sa mga sundalong nasa labas ng kampo na magdala ng kanilang baril. Pero I am not in favor of the rule that you cannot bring your sidearm outside of your camp residence. I will overrule that kind of regulations because it is stupid. Samantala, sa nasabi ding seremonya, sinabi ng Pangulo ang balak nitong pagpapatanggal ng kanyang mga larawan sa lahat ng government offices at public schools. I'll begin but I'll issue the order. Gusto ko yung mga hero natin. Ito na ma-emulate ng mga bata. Yung iba dyan sa picture, 5 beses dumaanan ng graft and corruption sa kaso. Mula sa Malacanang, ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Ilang araw pa bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit nauna nang nagsagawa kahapon ng counter-SONA ang grupo ng mga kabataan sa St. Scholastica's College, Manila upang iparating ang kanilang protesta laban sa war on drugs ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Mariing kinukundena ng grupo ng mga kabataan mula sa St. Scholastica's College, Manila ang umano'y dami ng bilang ng mga napapatay dahil sa anti-illegal drug war ng Duterte administration. Kaya naman isang counter-SONA ang isinagawa ng mga ito kahapon sa pangunguna ng youth leaders ng #YouthResist Movement kasama si Senator Risa Hontiveros. Ayon sa grupo, hindi na dapat madagdagan ang tinatayang nasa 12,000 taong napatay dahil sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. We have to make it a point that we are protesting against it and that we can make a change and that we are a part of all of this. We have to encourage older people and inspire them to also join us because it's about time and it has to stop. Ganun din lang ang grade na maibibigay ko kay Presidente sa una nilang taon, 8 to 12,000. Kasi yan ang bilang ng mga Pilipinong napaslang na habang umaandar itong war on drugs at marami sa kanila sa kamay ng mga extrajudicial killers at karamihan, halos lahat nila mga mahihirap. Ngunit ayon sa PNP, hindi tugma sa datos ng mga militanteng grupo sa totoong ulat ng bilang ng mga napapaslang sa kampanya ng pamahalaan laban sa droga.
Ayon sa PNP, mula July 2016 hanggang May 2017 ay umabot lamang ito sa 2,692. Samantala sa Lunes, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 2 ng hapon ay muling magsasagawa ng kilos protesta ang #Youth Resist Movement na kinabibilangan ng Millennials Against Dictators UMAD, Student Council Alliance of the Philippines o SCAP at Akbayan Youth. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Simple lamang ang mga gagawing camera shot ng nagbabalik direktor ng SONA na si Direk Brillante Mendoza. Ayon kay Mendoza, ito ay dahil nais niyang sumentro ang atensyon ng sambayanan sa sasabihin ng Pangulo. Ito ang hataw na balita ni Monox. Muling magbabalik sa batasang pambansa ang award-winning director na si Brillante Mendoza upang i-direct ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Direk Brillante, wala naman masyadong magbabago sa mga camera shot na kanyang gagawin mula sa unang SONA at ngayon. Nais niya itong gawing simple upang ma-focus ang atensyon ng sambayan ng Pilipino sa sasabihin ng Pangulo. We would like to treat the SONA as simple as we can. We don't want to distract the audience from the message of the President. Importante dito, makita natin at maramdaman natin, marinig natin bilang audience, bilang Pilipino, kung ano yung sasabihin niya. Hindi para tignan yung direksyon, kasi that's bad direction kapag napapansin ang direksyon, no? Ayon kay Direk Brillante, mananatili pa rin ang mga camera shot na ginawa niya dati, kasama na ang mga pinag-usapang anggulo sa unang SONA. Siguro may mga, hindi naman karamihan ganon, meron pa rin mga ganong mga anggulo. Ang mga criticisms na I always take them positively, no? Kung ano yung mga sinasabi, pinapakinggan ko rin. I don't take it against them, no? Kasi yun yung treatment ko, kasi ako yung napiling director. So siguro, ang Malacanang, they have trust sa akin. Mas naging challenging umano para kay Direk Brillante ang unang SONA kumpara ngayon dahil hindi pa niya noon kontrolado ang lahat ng shot at mga equipment. Libre pa rin ipagkakaloob ni Direk Brillante ang kanyang serbisyo sa ikalawang SONA. Aniya, isang paraan ito upang suportahan si Pangulong Duterte. Ngayong weekend ay magkakaroon ng dry run si Direk Brillante sa batasang pambansa para sa ikalawang SONA ni Pangulong Duterte. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Itinanggi ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Congressman Johnny Pimentel ang inihayag ng Ilocos Norte Governor Amy Marcos na may 100,000 piso umanong ibinibigay sa mga mambabatas upang siguraduhin maipakukulong ang gobernadora. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Gawa-gawa ng umano ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos ang aligasyong sinusuhulan ang mga mambabatas na 100,000 piso para siguruhing madidetine siya. Ito ay ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Congressman Johnny Pimentel na siyang namumuno sa investigasyon sa anomalya sa 66 million peso excise tax ng probinsya na ginamit ipambili ng motor vehicles. Ayon kay Pimentel, magre-resign siya bilang kongresista kung mapapatunayan ni Marcos ang aligasyon ng suhulan. Kung reliable yun, di sabihin niya kung sino yun. Let us see how reliable is your source. Sabi ko nga sa'yo, mag-resign ako. I will put my position on the line and I'll be true to my word. Kung ma-prove niya yan, kalukuhan yung sinasabi niya. Nilinaw rin ni Pimentel na walang kinalaman ang Partido Liberal sa issue. The Liberal Party has no part in this investigation whatsoever. This is the investigation of the House of Congress. Ayon naman kay Congressman Rudy Fariñas na nagpatawag ng investigasyon, isang cheap at desperadong hakbang ang ginawa ni Marcos. Aniya ang gobernadora mismo ang nagsabing politika lang mga issue pero siya rin umano ang nagdadawit sa ibang partido dito. Pinipili umano ni Marcos na lumapit sa media at magsinungaling kesa humarap sa kamera para sagutin ang umunay kaso ng korupsyon. Sa ngayon, wala pang panibagong sagot ang kampo ni Marcos single sa issue. Sa July 25, muli magpapatawag ng pagdinig ang kamera kung saan pinipilit na padaluhin si Marcos at binalaan na madidetine siya kung hindi sisipot dito. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita.
Dumipensa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga pambabatikos kaugnay ng panghuhuli nito sa mga kolorum na Transport Network Vehicle Service. Ayon sa ahensya, hindi sila ang dapat sisihin kundi ang mga Transport Network Company na lumabag sa mga probisyong nakapaloob sa batas. Ito ang hataw na balita ni Jong Anano. To the TNVS, do not hit LTFRB because we are just doing our job. Your respective TNCs failed to do their job. That is why kayo ang nalalagay sa alanganin, kayo yung naalagay sa illegal. Now, who is to clean up the mess? Ito ang mariing pahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga bumabatikos sa gagawing panguhuli sa lahat ng mga kolorum na Transport Network Vehicle Service simula sa July 26. Ayon sa ahensya, malinaw na nagkaroon ng mga paglabagang Uber at Grab sa mga probisyong nakapaloob sa batas. Kaya't sapat ang batayan upang hulihin ang mga TNVS drivers na walang provisional authority at certificate of public convenience. Depensa ng LTFRB, hindi sila ang dapat nasisihin sa mga problemang mismong ang Grab at Uber umano ang may kagagawan. Do not turn to us to make legal what you have done illegally. Noong Lunes muling nag-inspeksyon ng LTFRB sa ilang opisina ng mga Transport Network Company at napag-alaman na patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon ng Uber. Ito'y sa kabila ng umiiral na moratorium at multang 5 milyong piso. Sa pahayag naman ng Uber, nangako ito na ititigil na nila ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon at nabayaran na rin ang multang ipinataw sa kanila. Sa datos ng ahensya, nasa 3,700 lamang ang mga TNVS na lehitimong nakarehistro sa LTFRB. Ngunit sa ulat ng Uber at Grab, mayroon ng mahigit sa 50,000 mga TNVS ang iligal na bumabiyahe sa ngayon. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Nagdudulot pa rin ng mabigat na trapiko sa may Osmeña Highway sa Makati City ang patuloy na pagsasaayos sa gumuhong biga ng Skyway Project 3 kagabi. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, good morning. Kahapon sinaraduhan yan Ngayon ba bukas na yung highway? Yes, Attorney G, bukas na nga ang Osmeña Highway simula pa kahapon. Binuksan ito alas 3:45 ng hapon kahapon. At patuloy nga ang pagsasahayos ng gumuhong biga ng ginagawang Skyway Project 3 ng kontraktor na ito na DMCI. Gamit ang acetylene, pinira-piraso ang mahigit 40 metro ng mga bakal sa ginagawang biga upang mapalitan ang mga ito. Habang patuloy ang pagsasaayos ng gumuhang estruktura ng Skyway Project 3, pinahihintulutan din na makadaan ang mga sasakyan sa magkabilang lane ng Osmeña Highway. Ngunit nakakaranas pa rin ng mabigat na trapiko sa lugar. Ito ay dahil pinatitigil lang ang mga sasakyan kung kinakailangan ng kritikal na paggawa sa ibabaw ng bawat lane. Pinapayuhan naman ang mga motorista na hanggang maaari ay umiwas sa pagdaan sa Osmeña Highway at gumamit ng alternatibong daan. Halos kalahati na ng mga biga ang natatanggal sa walang tigil na pagsasaayos nito simula nang gumuho ito kahapon na ikinasugat ng 5 construction worker. Samantala, patuloy naman ang investigasyong ginagawa ukol sa dahilan ng insidente. Mula sa Makati City, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat Asher Cadapan Jr. mula yan sa Makati City. Kinumpirma ng National Capital Region Police Office o NCRPO na maraming kaso ng riding in tandem sa Metro Manila ang may kinalaman sa illegal drugs. Kaugnay nito, tiniyak naman ng PNP na ginagawa ang lahat upang mapababa ang bilang ng mga kaso hanggang sa tuluyang masugpo ang mga kriminal. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson. Karamihan ng kaso ng riding in tandem sa Metro Manila ay may kaugnayan sa illegal na droga. Ito ang kinumpirma ni NCRPO Chief Oscar Albayalde. The reason yung mga napapatay ng mga riding in tandem, when we investigate and validate kung ano yung posibleng anggulo bakit napatay yung isang tao, are basically, most of the incidents are drug related. Yung mga victims, most of them are suspected involved in illegal drugs.
Sa tala ng PNP, simula noong nakaraang taon, 94 na operasyon na laban sa riding in tandem ang naisagawa ng PNP. 43 riding in tandem na rin ang napatay, 68 ang nahuli at 71 na ang nakasuhan sa korte. Ang mga naturang pahayag ay kaugnay ng batikos ni Senador Richard Gordon na walang ginagawa ang PNP sa mga kaso ng riding in tandem. Tinawag pa ni Gordon na batogan si PNP Chief De La Rosa. Subalit bumuelta si De La Rosa kay Gordon. Hindi po natutulog ang pulis ninyo. He can call me whatever names he want to call me. Kasama yan sa sweldo na tinatanggap namin, yung laitin ka, yung mumurahin ka, yung pagdududahan ka. Pero pakiremind siya na yung batugan, pag nagalit, pwede pa maging bato machine gun. Sa tala ng PNP, ang Southern Police District ang nakapagtala ng may pinakamaraming kaso ng riding in tandem sa Metro Manila. Mula sa Camp Crame, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. 10 illegal bus terminal sa Quezon City ipasasara ng MMDA. 1 milyon bag ng dugo, target makalap ng Department of Health ngayong taon. Screening ng mga bagong kuponan na nais lumahok sa UNTV Cup Season 6, nagsimula na 7 bagong kuponan nagsumite ng aplikasyon sa liga. At pelikulang Isang Araw, ikatlong yugto ni Kuya Daniel Razon, ginawaran ng Advocacy Award ng PNP Community Relations Group sa kauna-unahan nitong PNP Anti-Illegal Drugs Film Festival. Sa detalye po ng mga balita, 10 terminal ng bus sa Quezon City ang ipasasara ng Metropolitan Manila Development Authority simula ngayong araw. Ito ay dahil sa patuloy na paglabag ng mga ito sa nose-in, nose-out policy at kawalan ng kaukulang permit. Kabilang sa mga terminal na ipasasara sa northbound lane ang Super Lines sa Cubao, Victory at Jamliner sa Kamuning at DLTB sa kanto ng EDSA Timog. Kasama rin sa mga ipasasara ang Raymond Transport Lucena Lines, ang Dimple Start at Roro Bus sa EDSA Santolan, gayon din ang St. Raphael at Our Lady of Salvacion sa southbound lane. Because the notices have been given to them long before. Alam na po nila na kailangan nila mag-comply with the nose-in, nose-out. Ang closure order ay alinsunod sa napagkasunduan ng MMDA, LTFRB at ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Target ng Department of Health o DOH na makalikom ng 1 milyong bag ng dugo ngayong taon, kaya naman hinikayat nito ang publiko na mag-donate ng dugo para dugtungan ang buhay ng mga kababayan nating nangangailangan nito. Ito ang hataw na balita ni Grace Cassie. 2 taon nang nakikipaglaban sa sakit na leukemia ang 4 na taong gulang na si Bryle. Ulila na siya sa mga magulang at tanging tiyahin niya na lang ang nag-aalaga sa kanya. 2 bag ng dugo ang kailangang isalin sa bata kada linggo. Ang kailangan niya po, masalinan po ng dugo, platelet po, sana po matulungan niyo po kami para humaba po yung buhay ng pamangkin ko. Kasi kahit hindi ko po siya anak, naturing ko po siyang anak na. Ang 6 na taong gulang naman na si Chel ay may sakit na beta thalassemia, isang uri ng sakit sa dugo. Linggo-linggo ding namumroblema ang kanyang nanay para masalinan siya ng dugo. Sana po may mga taong mabait na tumulong sa amin. Kailangan po namin ng donor po sa dugo niya. Ilan lamang sina Bryle at Chel sa libo-libong pasyente sa bansa na nangangailangan ng dugo para madugtungan ang kanilang buhay. Kaya naman kasabay ng pagdiriwang ng Blood Donors Month, hinikayat ng Department of Health ang publiko na voluntaryong mag-donate ng dugo. Because we have a population of over 100 million, we're targeting 1% of that total population. We need to collect at least 1 million blood bags. Maaaring mag-donate ng dugo kada 3 buwan ang sino mang may edad 16 hanggang 65 anyos. May timbang na hindi bababa sa 110 pounds o 50 kilos. May sapat na tulog at walang karamdaman. Hindi naman pinapayagang mag-donate ng dugo ang buntis, may lagnat, nakainom ng alak, may tato at bagong opera.
Ayon sa DOH, may benepisyo ring makukuha ang nagdodonate ng dugo dahil nakakatulong ito upang ibalanse ang iron levels ng katawan. Nagpapanatili ng kalusugan ng dugo at puso. Mas maliit din ang posibilidad ng pagkakaroon ng cancer. Nakakabawas sa sobrang calories sa katawan at nakapagbibigay ng bagong blood analysis. Sa mga nais mag-donate ng dugo, maaaring magtungo sa Philippine Blood Center, DOH hospitals at sa mga pribadong organisasyong nagsasagawa ng regular na blood donations. Mula sa Quezon City, ako si Grace Cassin, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula po sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Magandang umaga, Sherwin. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Pinumpiska ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang mga paninda na walang mga kaukulang PS mark at ICC stickers na ibinebenta sa ilang tindahan sa Lipa City, Batangas. Ito ang hataw na balita ni Vincent Octavio. Nagsagawa ng surprise inspection ang Department of Trade and Industry sa mga tindahan sa palengke ng Lipa City, Batangas kahapon. Isa-isang sinuri ng DTI ang mga paninda tulad ng mga bumbilya, saksakan at iba't ibang electrical tools at accessories sa hardware store na ito. Nang makita na walang kaukulang PS mark at ICC sticker ang ibang produkto na extension wire at bumbilya, ay kinumpiska ito ng DTI inspection team. Maging ang mga tindahan ng piyesa ng motorsiklo hindi pinalagpas. Bagaman walang problema ang ibinebenta nilang piyesa ang motor shop na ito, natuklasan naman ng DTI na wala silang kaukulang permit. Kaya naman binigyan sila ng warning ng DTI at pinapapunta sa kanilang opisina upang magsumite ng paliwanag. Layunin ng kagawaran na matiyak na ligtas na gamitin ng publiko ang mga ibinebentang produkto at na ibibigay sa kanila ang maayos na serbisyo. Asahan po ninyo na ang mga manufacturers po ay amin din pong tinitingnan. Hindi po natin pwedeng kalimutan na sila din po kinakailangan sumusunod. Muli namang pinaalalahanan ng DTI ang mga mamimili na maging mapanuri sa mga binibiling mga produkto. Mula sa Batangas, ako si Vincent Octavio, humahataw sa balita. Target tapusin ng Administrasyong Duterte sa taong 2020 ang konstruksyon ng isang mega dam sa Tarlac. Samantala, daang agriculturist naman ang nagtipon sa isang summit sa Naga na may layong talakayin ng paggamit ng mga teknolohiya para mapalago ang sektor ng pagsasaka. Ito ang hataw na balita ni Brian Lacanlale. Pinangunahan ni Cabinet Secretary Leoncio Ebasco Jr. ang laying of time capsule sa Balog-Balog Multi-Purpose Dam Phase 2 sa Barangay Sula, San Jose, Tarlac kahapon. Target ng pamahalaan na maging fully operational ang dam bago matapos ang taong 2020. Taong 2013, sa panahon ni Pangulong Benigno Aquino III nang inumpisahan ang pagtatayo sa dam. Inaasahang masusuplayan ng dam ang nasa 39,150 hektarya ng lupain at nasa 23,000 magsasaka sa Tarlac ang makikinabang sa proyekto. Hence, the mega dam is set to increase the rice production within the area by 178% from 126,480 metric tons to 350,980 metric tons, increasing crop production and farm income levels. Kaya ring mag-produce ng dam ng 43.5 megawatt na kuryente at may potensyal na maging agritourism. Samantala, 500 agriculturists ang nagtipon sa 5th National Congress and 2017 Philippine Agriculturist Summit sa Naga City. Tinalakay sa pulong ang mga bagong kaalaman at teknolohiya na maaaring magamit para matiyak ang food security sa bansa. We have to make agriculture sustainable. We have to make our soil healthy para palagi sila magpo-produce ng food. We practice good agricultural practices para hindi mawawala ang pagkain sa ating bansa. Kasama ang Naga News Team, ako si Brian Lacanlale, humahataw sa balita. At yan ang mga balita ang ating nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nagulat ng live mula sa Laguna.
Para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. May buntag, Deb! Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. 19 nga improvised explosive device ug lain-laing gamit sa pagbuhat og bomba ang nakuha sa militar sa usa ka balay nga gingong gihimong kampo sa NPA sa Barangay Girang, Bay Samar. Nagpahigayon og operasyon ang 87th Infantry Hinirang Battalion sa Philippine Military miadtong Lunes human makadawat og impormasyon. Sumala kang Lieutenant Colonel Arnel Floresca sa 87th IB. Mismo ang mga biktima sa gingong pagpanghadlok o pangiklis sa komunistang grupo ang misumbong sa ilaha. Nahibaluan sab sa AFP nga ang mga nakuha nga bomba gingong gamiton sa ilahang mga military detachment sa Eastern Visayas sa mismong adlaw sa zona sa presidente. Tungod niini nanawagan ng Armed Forces sa tanan nga i-report dayon sa hingtungdan ang bisan unsang impormasyon sama niini. Sa laing bahin, kasamtangang gisuspenso gahapon ang klase sa unom katunghaan sa Cebu City human kini makadawat og hulga sa pagpamomba. Ani ang report ni Gladys Tuabi. Nabulabog ang klase sa pipila ka mga tunghaan sa Cebu City. Human kini makadawat og tawag sa telepono nga adunay bomba nga mubuto sa ilahang tunghaan. Apil na niini ang Lahog Elementary School, Zapatera Elementary School, Labangon Elementary School, Don Carlos A. Gotham Memorial National High School, Mabolo National High School, City Central Elementary School ug ang Department of Education Office sa Imus. Tungod niini gisuspenso ang mga klase sa Cebu City aron malikayan ang bisan unsang insidente. Diretso raman wala man koy nasulti bisag gamay kay diretso raman siya ingon na. Murag na siya introductory statement nga di ko kasabot kay in Muslim language. Ya gisumbayan niya Tagalog. Ingon siya nga may bomba sa school niyo ngayon. Paalisin niyo ang mga lahat ng mga bata. So, in 20 minutes, kasi ayaw namin na may mga bata na madamay, lalo na may mga Muslim ko na mga bata nga. Dali-dayong niresponde ang Cebu City Police Office Special Weapons and Tactics, uban ng K9 units gikan sa Lapu-Lapu ug Mandawi City, aron matalaw og ma-inspeksyon ang mga building. Sa gipahigayon nga clearing operations sa mga otoridad, nagnegatibo sa bomba ang mga tunghaan. So far, nag-initial mid-report kuan sa supervision ng diri sa pag-clear sa area, visual lang clearing or paneling negative. Awa sila kaila, wa man magpaila, pero ato ning endorse for investigation. So atong investigation unit sa atong intelligence para ma-trace up yun siya kinsay nagbinuang aron ma-filean og appropriate nga kaso. Karong adlaw balik na ang klase sa mga giingong tunghaan. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuabi, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik na sa inyo June. Daghang salamat, Deb Riveral. At mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchísimas gracias June y buenos días con vosotros mga kasangbahay. Takil mga notisya na rehiyon de Mindanao. Takundusi ahora Summit y Training Exercises el diferente agencia del gobierno de Zamboanga acerca con el respondida na los violencia y calamidad que puede ay suceder na ciudad. Incluido ta discutir el posible tupada del un fuerte temblor, tsunami, explosión del bomba y otro pa incidente que puede resultar del mucho víctima. En conexión con este, na viernes llega ay hace un worst case scenario drill. Los participantes relataron con el un mass casualty incident que ay conducir na Zamboanga Integrated Bus Terminal. Ay participa con este el otro rescue units AFP, PNP, que primeramente hace responder si hay pasa en los mencionados violencia o incidente. We want to align yung mga responding agency natin ngayon. In case of MCI, yung mass casualty incident, ma-align natin yung mga responses natin ngayon para hindi rin masaya yung mga efforts natin.
Mientras tanto, Alegreta celebra na Ciudad de Davao con el 39th National Disability Prevention and Rehabilitation Week 2017. Centro na mencionado ocasión el talent show del mga jóvenes y skills training que crecimiento del TESDA. Este el hataw balita di Dayan Ventura. Gipahigayon sa skills training ang sobra usa ka gatos nga persons with disabilities sa Davao City. Subay sa pagsaulog sa ika-39th National Disability Prevention and Rehabilitation Week 2017. So, kana bitaw nga mga training kung ato lang po mga PWD mo abil lang gid anang mga training ay hatag sa TISDA. Baka panginubuhian yun, baka panging panginabuhian. Samtang nagpakita sa ilang mga talento ang mga batang adunay nagkalaing-laing disability, subay gihapon sa maong pagsaulog. So yung mga children with disability, yung may autism, Down syndrome, cerebral palsy, blind, mga orthopedic. So they will showcase their talent in singing and in dancing. Sobra 200 nga mga bata ang nagpakita sa ilang mga talento sa pagkanta o pagsayaw nga gikalipay sa ilang mga ginikanan. Bisan sa ilahang kapansanan, gitagaan silang chance para nga mapagawas ang ilahang mga talent para di po sila maulaw sa makikatubang sa laing mga bata. So, sobrang saya namin as a parent, lalo na ako, sobrang saya kasi ginaman talaga ng way ng mga teachers na para magkaroon ng event na ganito. Gikan sa Davao City, ako si Dayan Ventura, humahataw sa balita. SL mga notisya ya sa Kakitana Región de Mindanao. Estaba aquí na Ciudad de Zamboanga. Mira con vosotros otra vez, June. Gracias, Dante Amentu. At para naman po sa ating sports update, narito si Rina Villamor. Kamara, good morning. Rina, Yes, June. nakita mo na ba? Ha? Nakita mo na ba? Yung lineup ng Oo, mga yun. nag-apply? Yes, yung mga... Actually, hindi pa tinanong May ko nga kay Kuya kanina sino-sino ba yung May mga coaches, nakita ko nung nakaraang Yung mga Biyernes yata. coaches nila, yung mga ex-PBA players, diba? Pero nandun Yung pa mga rin si ex-pro. si Vince Freddy the Prince Hubalde. Hizon, Nakita mo yun? diba? Si Estong Ballesteros, Mhm. nakita ko sa lineup. Si Vince the Prince Tapos Hizon. hindi nagbago yung katawan ni Rodley Santos. Mhm. Parang ano pa rin, ha? Sila Slim. na ata. So medyo mas mabigat ata itong inaabangan natin. Next month na daw yan. At- Kaya naman katatapos lamang ng ating off-season games. Pero hindi na nga mapigilan yung pagsikat nitong nag-iisang liga ng mga public servants natin. Ang Original Charity Basketball League in Philippine TV, ang UNTV Cup. Katunayan nga, 7 bagong kuponan ang nagsumite ng aplikasyon upang makapaglaro sa UNTV Cup Season 6 na magsisimula sa susunod na buwan. Ngunit dadaan sila sa masusing screening bago tuluyang mapabilang sa liga ng mga public servants. Ito ang hatong na balita ni Bernard Dadis. Anybody's Bogan still the shot will work. Matapos ang matagumpay na UNTV Cup Off-Season Game Executive Face-Off noong nakaraang linggo, inuumpisahan naman ang preparasyon para sa regular season ng Liga ng Public Servants. Sa awa ng Diyos ay nakaraos naman tayo nang wala namang nai-injure, wala namang nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanila or na-aksidente. At nakatapos itong ating executive face-off. And we're hoping na pagpasok ng ating Season 6 na regular season ay patuloy pa rin yung suporta ng ating mga kababayan dito sa ating ginagawang Liga ng mga Public Servants. Kamakailan nagsimula ng pulungin na UNTV Cup Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero ang mga coach at team manager ng mga koponan para sa pagsisimula ng UNTV Cup Season 6 sa Agosto. Kaya naman ang bawat team kanya-kanya ng paghahanda. Sa UNTV kasi every season lumalakas yung mga teams eh. So very competitive this year. Nakikita namin yung mga improvement ng ibang team. So siguro yung stamina and yung build-up namin ng character sa team namin ang importante namin gawin. Ang DOJ team, bagamat hindi nakapasok sa finals ng executive face-off, masaya pa rin dahil nakapasok sila sa semifinals sa unang pagkakataon mula nang sumali sa liga. Pipilitin namin ulit na makapag-perform na maganda yung Team DOJ. So ngayon medyo nagre-rebuild kami ng lineup eh. So sana maka-perform ulit kami ng maganda sa Season 6 sa UNTV.
Ang Season 5 runner-up Malacanang Kamao naman, mas maagang nag-ensayo para sa papasok na season. Sana mas maging matatag pa yung team namin ngayon. Pero ang inaano namin ngayon, mas higher pa. Expected namin, mas maganda pa ipakita namin itong season na ito. Tuesday kami, every Tuesday, Thursday sa Rizal. Mas malakas na koponan naman ang aasahan sa defending champion PNP Responders ayon kay head coach Eric Samson. First of all, siyempre, i-defend namin yung championship namin, di ba? Definitely, mag-iiba kami ng concept of building the team. Mag-iiba rin kami ng concept of playing concept. Defensively, doon kayo matututo. Habang ang AFP Cavaliers ay mataas ang moral ngayon, lalo't nakamit ng kanilang mga general at colonel ang titulo sa executive face-off. Tinapos lamang ng AFP ang Season 5 sa ikalimang pwesto matapos talunin ng Malacanang Kamao sa semifinals sa kabila ng twice-to-beat advantage. Wala naman kaming masyadong changes, pero definitely pag nagkaroon kami ng bagong players, mas bibilis siguro yung lineup namin eh. Kasi yun pa rin naman yung sistema ng team. Siyempre number 1 pa rin doon yung magiging running team kami. Siyempre endurance din. Yeah, hopefully mataas yung moral ng team, lalo na yung mga executive na handa naman tumulong sa amin eh. Samantala, nag-umpisa na rin ang screening sa mga bagong koponan na nagsumiti ng kanilang aplikasyon upang makasama sa natatanging charitable basketball league sa bansa. Sumalang na sa orientation ang ilang team mula sa 7 government agency na pangungunahan ng mga coach na karamihan ay mga dating professional basketball player. Ilan dito ay sina Philippine basketball legend Freddy Hubalde, ang big man na si Zaldi Realubit, Ernesto Ballesteros at Vince the Prince Season. Ayon naman kay Kuya Daniel Razon, ilan din sa abangan ay ang mga out-of-town game na pinasimulan noong nakaraang season. Mas intense na mga games and of course, yung ating patuloy na pagbibigay ng public service sa ating mga beneficiary ay magpapatuloy naman yan at yun ang pangunahing adhikain natin dito sa UNTV Cup. Bernard Dadis, humahataw sa balita. June, nakakatuwa naman na lumalaki na yung pamilya natin sa UNTV Cup at marami tayong mas matutulungan dito kasi nag-start nga tayo nung season 1 natin with 7 teams lamang. Pero ngayon nakalain mo pwede tayong umabot na hanggang 17 teams kung lahat nga ito ay makapasok dun sa ating 6th season ng UNTV Cup. At ang inaabangan ko pa dyan yung mga out-of-town trips ng UNTV Cup kasi marami nagre-request na pumunta naman tayo dun sa kanilang mga lugar, di ba? Para kasi nahihirapan silang manood dito sa Manila minsan, so mas maganda yung tayo naman yung pupunta doon. Sabi mo nga kanina, lumalaki na yung ating sangbahayan. Yes. Yung ibang sangbahayan dyan, pag lumalaki, naghihigpit ng sinturon. Oo. Tayo naman nagluluwag. Tayo nagluluwag, mas lumalaki ang premyo natin, di ba? Dumadami yung mabibiyayaan, di ba? Oo, syempre. Yan. Yeah, maraming salamat. Thank you, Rina Villamor, Camara. Binigyan ng parangal ng PNP Police Community Relations Group ang isang araw, ikatlong yugto advocacy film dahil sa natatanging ambag nito bilang suporta sa kampanya ng pulisya laban sa illegal drugs. Narito ang ulat ni Monokson. Tumanggap ng parangal sa kauna-unahang PNP Anti-Illegal Drugs Film Festival ng Police Community Relations Group o PCRG ang pelikula ni Kuya Daniel Razon na isang araw, ikatlong yugto. Advocacy Award ang ipinagkaloob ng PCRG dahil sa malaking ambag na nagawa ng pelikula ni Kuya Daniel upang masuportahan ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. And we are really humbled na merong mga recognition na kagaya nito, but just the same, kagaya na sinasabi natin, ma-recognize man o hindi yung ating mga effort na ginagawa, ito ay bahagi ng ating nakilalang obligasyon na kailangan nating maisakatuparan while we are being given the opportunity. At yun ay isang napakalaking bagay para sa atin na meron tayong mabuting pagkakataong makagawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Naging bahagi ng pelikula ni Kuya Daniel ang mismong hepe ng pambansang pulisya na si Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Pumayag si PNP Chief de la Rosa dahil alam niyang malaki ang maitutulong ng naturang pelikula upang mabigyan ng sapat na kaalaman ng lahat sa kanilang kampanya.
at kung mabibigyan niya ng pagkakataon ay papayag siyang muling maging bahagi ng susunod na advocacy film. Why not? Why not? Pag si Kuya Daniel ang gagawa nun is laki ng pasasalamat namin sa kanya. Yung buong UNTV kay Kuya Daniel, laki ng utang namin sa kanya. So, willing ako anytime. Dahil sa pelikula ni Kuya Daniel, naisip ng PCRG na idaos ang film festival. Katulad ng isang araw, 3 yugto, ang mga entry sa naturang film festival ay mga advocacy film upang suportahan ang kampanya ng PNP laban sa illegal na droga. Iba't ibang mga universidad sa Metro Manila ang naging mga kalahok sa naturang patimpalak, kabilang na ang Polytechnic University of the Philippines, IRIS at La Consolacion College. Ang laban sa illegal na droga, hindi lang trabaho ng pulis Trabaho ito nung lahat. At lahat kasi dito naapektuhan. Kagaya ng sinabi na, hindi lang yung mahirap, hindi lang yung mayaman, hindi lang yung bata, yung matanda. Hinakot ng pelikulang 623 mula sa Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology o IRIS ang mga parangal kasama na ang Best Film Award. Ipalalabas sa programa ng PNP sa UNTV na Police at Your Service ang mga nanalong pelikula sa Anti-Illegal Drugs Film Festival. Mula sa Camp Crame, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Yan, congratulations. Yes. Ano naman si Direk Lito ha? Oo nga eh. Ang tumatanggap ng award. Ibang-iba ang Hindi aura nangiti. niya nun. Oo. Iba po, parang very formal. Tsaka nagliliwanag ang kanyang face. Oo. Out of siguro yan. Dahil very proud Yes, siya siyempre dun naman. sa natanggap na award. Kasama siya dyan, di ba? So, congratulations po muli kay Kuya Daniel at syempre sa lahat ng bumubuo ng Yes. pelikulang Isang Araw. Tama ka doon, di ba? Oo, isa sa mga sumuntok at sumika doon. At para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na www.untvweb.com. At yan po ay ikatlong paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules, July 19, 2017. Kasama po ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Bert Cerudo sa Dubai, si Annie Mansilla sa Singapore, James Bontuyan sa Maryland, USA, Sherwin Kulubong sa Calamba, Laguna, Dever Viral, Cebu City, at si Dante Amentu sa Zamboanga City. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman po si Monica Veralio.